Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Punto Diretso. Kaugnay dito sa mga kabunyog, itong pinakahuling desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber tungkol dun sa request o hiling ng kampo ni Duterte sa pamamagitan ng lead counsel nito na si Attorney Kaufman. Hiniling ni Attorney Kaufman na wag na munang pagdesisyonan ng ICC Pre-Trial Chamber yung nauna niyang urgent request for interim release. Dahil mayroon pa daw silang mga information na kulang-kulang pa, kaya hiling ng kampo ni Duterte, nag-file ng isa na namang urgent request ni Kaufman na wag na muna daw desisyonan o i-adjudicate. Ang motion ay urgent request to suspend the adjudication of the urgent request for interim release. Kaya, kumbaga, ang gulo na ng mga pinafile ni Kaufman. Noong June 12, nag-file siya, urgent request. Ibig sabihin ng urgent, kagyat, importante. June 12 yon, urgent request for interim release. Nagmamadali na si Kaufman, urgent. Ngayon na naman, nag-file na naman siya, urgent request to suspend adjudication. Wag na daw muna i-adjudicate o desisyonan yung kanilang request. Ipagpaliban na muna, isuspend na muna. Kaya nga kahit si Roque nagre-react na kay Kaufman. Nakakalito na itong ginagawa na ito, sabi ni Roque. Pero anyway, yung judge, isang judge mismo ng ICC, 3 yung judges ng Pre-Trial Chamber 1. Alam naman natin ang 3 judges na yan. Ang presiding judge dyan ay si Julia Mutok. Romanian yan, Romanian. Ang 2 pang miyembro na judges ay sina Judge Ganzo, Alipini Ganzo, taga Benin sa Africa. Ang isa pa ay si Judge Liera. Hindi ko natandaan yung pangalan ni Liera. Pero Mexican. Mexican yan. Ngayon, sa 3 judges na yan, nung doon sa request ni Kaufman o hiling ni Kaufman na isuspend muna, huwag munang pagdesisyonan yung request for interim release, 2 doon, pinagbigyan si Kaufman. Ang rason nila, siguro, kumbaga, pag gusto pa nilang hayaan na muna yung defense. O sige, pagbigyan pa natin. Kulang pa daw ng mga dokumento. Kaya, pinagpapaliban pa muna ang pagdesisyon. Yung 2, medyo, pinagbigyan pa si Kaufman. Pero yung isa, hindi. Si Judge Liera, yung Mexican judge, sabi ni Judge Liera, masyado nang nadidelay itong kaso na to. Desisyon na natin yan. Decision na natin yung interim release. Ganun yung stand ni Judge Liera. Totoo naman, medyo na siguro si Judge Liera sa mga kung ano-anong mga pinafile ni Kaufman na mga motions or requests, lahat urgent. Tapos sa bandang huli, babawiin yung urgent request. Kumbaga sabi ni Judge Liera, masyado nang nadidelay, maraming nakakapansin sa mga ginagawa ni Kaufman, hindi mo na maintindihan, ano ba talagang gusto niyang mangyari? Kaya, sabi nung ni Judge Liera, wag na, desisyonan na natin to. Kaya lang, syempre, 3 sila, mas yung 2, majority yon. Ibig sabihin, ang desisyon ng 2, na muna, i-suspend na muna, pagbigyan pa ng pagkakataon. Ang sabi rin naman kasi ni Judge Liera, dapat kasi nung final yung urgent request for interim release, ready na yung mga requirements noon. Ibig sabihin, gusto mo ng interim release, saang bansa? Di dapat nakausap mo na yung bansa, willing yung bansa.
Ngayon, lumalabas, hindi pa. Kulang-kulang pa ang kanilang mga information ayon mismo kay Kaufman. So ibig sabihin, humihingi pa sila ng pagkakataon na makumpleto yung mga information na kailangan nila. Hindi pa pala kumpleto yung information mo, dapat hindi ka nag-file nung urgent request for interim release. Urgent yung request mo, nagmamadali ka, hindi ka pa pala ready. Kaya ngayon, ano daw muna, bigyan pa raw ng pagkakataon na makumpleto yung information na kailangan nila sa kanilang request for interim release. Kaya pinapasuspend muna nila. Doon nga napipiko na si Judge Liera, sabi niya, hindi, ano na to, desisyon na to. Sa ganong line ng dissent o pagkontra ni Judge Liera, malinaw. Ang stand nun, i-deny na. I-deny na yung interim release. Wala. Kulang-kulang pala yung mga requirements niyan. Hindi naman pala nakukumply pa. Hindi pa pala handa. Bakit nag-file? I-dismiss na natin yung request na yan. Ibig sabihin, i-deny na. Medyo mabait pa yung dalawang judges eh. Mabait pa yung dalawang judges. Pinagbigyan pa. Kaya ang nangyari, majority sa judges na 3, sinang-ayunan yung yung request na i-suspend yung pag-adjudicate o pag-decide sa request for interim release. Pero makikita natin dito kung pagdidesisyonan na yung interim release, malamang itong si Judge Liera, boboto yan, denied. Doon sa dalawa na yon, malamang nga yung dalawa na yun gusto rin nun i-deny na yung interim release eh. Kaya lang medyo pinapalawak pa yung pagpasensya kay Kaufman, pinagbibigyan pa. Pero malaki ang tsansa doon, yung dalawa na yon, baka para din yun sa denial ng interim release o dititlo yan. Kaya yung interim release, delikado yan, wala na yan. Wala na yung interim release halos ni Duterte na yan. Kaya, nakakatawa nga yung ginawa ng mga DDS ngayon, ang maraming DDS sabi na, interim release ni FPRRD, granted na ng ICC. Bakit naman ganun ang title? Granted na raw yung interim release. Hindi naman yung interim release ang grinante. Yung request na isuspend muna ang pag-adjudicate o pag-decide sa interim release. Anyway, wala ganyan talaga ang mga DDS eh. Nalilito na sa nangyayari. Anyway, yun mga kabunyog, basta tayo ang sinasabi natin dito sa Punto Diretso, mukhang malaki na talaga ang tsansa madidisnay na yung interim release. Bakit? Itong isang judge, malinaw ng stand niya. Sabi niya, desisyonan na natin yan. Napapatagal nang masyado yung interim release na yan. Kaya lang yung dalawa, medyo pinalawak pa. Pagbigyan pa natin, sige, unawain pa natin. Pero kahit yung dalawa na yun, malamang, para din yun sa denial ng interim release. Kaya wala, mahirap na yung interim release si Duterte. Patay na yan. Okay, yan ang ating Punto Diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.